70,000 na ano niya, na ayun yung masasabi kong nasa akin ngayon. Cash incentives niya yun ng World Championships. So, ibig sabihin yan mga Lodi, isa po sa dahilan po ng kanilang hidwaan ang usapin po sa pera. Yung principle po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya, kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent. Red flag din sa kanila yung girl. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe. So, ang ginawa ko, syempre nararamdaman ko na bilang ina na parang ang sabi ko is baka maubos yung anak ko. At yung about po sa yung mauubos po yung anak ko, unang-una po si Chloe po may sarili po siyang income. Baka mapatingin si Miguel sa puwet dahil nakakalat. Sinagot din po ni Carlos Yulo o ni Kaloy itong about po sa puwet. Nakabalandra daw yung puwet po. Ang dumi niya mag-isip at hindi appropriate yun para sa akin at disrespectful yun actually sa akin and kay Chloe po. Sumagot po si Carlos Yulo dun po sa nanay niya na ayan, parang natatawa pa po yung girlfriend. Parang mas maiinis po yung nanay nito pag nakita niya tong video na to. Yo, what's up mga Lods? It's Spaghetti Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Tapos na po ang pananahimik ni Carlos Yulo, ang ating gold medalist, patungkol po sa mga sinasabi ng kanyang ina. Dahil lahat po ng mga sinabi ng kanyang ina sa interview, sinagot niya po dito. Hinimay ko po lahat ang mga sinabi ng nanay niya at eto nga po mga Lodi, yung sagutin po ni Carlos Yulo. Hindi ko na po sana gustong sausawan to mga Lodi dahil nga po usapang pamilya to. Pero dahil po ang sagot po ni Carlos Yulo o ni Kaloy sa social media rin po, pwede na po natin itong pag-usapan. At meron po kayo makukuhang aral dito saan mga nangyayari sa kanila. Ito po mga Lodi, panoorin po natin kung ano nga po ba yung mga naging mitya ng hindi nila pagkakaunawaan. Ito po. 70,000 na ano niya, na ayun yung masasabi kong nasa akin ngayon as of now, no? Kasi ano niya yun cash incentives niya yun ng World Championships 2021. So sa akin ibinigay ni Ma'am Weng. So dito mga Lodi, sinagot din po ito ni Carlos Yulo about po dito sa cash incentive daw po ni Kaloy. So ibig sabihin yan mga Lodi, isa po sa dahilan po ng kanilang hidwaan ang usapin po sa pera. May mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa interviews niya po. Una-una po yung 70k na incentives po na sinasabi niya from World Championships 2021 po. Una po 2022 po yun. At hindi lang po 70k yung na-receive ko po doon. Alam ko 6 digits po yun dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. At hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principle po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya, kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent, yung pinapoint ko po sa kanya. May point din po dito si Carlos Yulo mga Lodi, no? Dahil mahirap nga naman po. Siya po yung naghihirap sa paglaban po, sa pag-compete sa ibang bansa. Tapos, hindi niya po nalalaman yung cash flow po, saan po napupunta yung kanyang mga pinaghirapan. Even though, mama niya po yung may hawak nun, hindi pa rin po maganda. Para sa akin lang mga Lodi, dahil kailangan po nating ipaalam sa kanya kung saan po napupunta yung pera niya. Ayan mga Lodi, so ito pa, yung isa pong sinabi po ng kanyang ina. Kasi ayoko no? Siyempre, alam mo na, ano din sa kanila yung X din, red flag din sa kanila yung girl. Ito, about po sa red flag daw po yung babae o yung girlfriend po ni Kaloy. Sinagot din po niya dito yon mga idol. Isa rin po sa naging problema nila, ang GF nga daw po ni Carlos Yulo. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-akto po niya. Magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagisnay niyang culture at ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o
na-meet po. Ayan mga Lodi, no, hindi lang siguro matanggap ni Nanay Angelica na ganun po kumilos ang isang babae na alam nyo naman, iba po talaga yung lumaki sa ibang bansa kaysa po dito sa pure Pilipina po talaga, sa bansa natin lumaki. So ito pa mga Lodi, ang isa pa pong sinagot dito ni Carlos Yulo. Sinabihan po kasi siyang mauubos daw po. Ito po mga Lodi. Oh. So yun yung so sa akin ibinigay. So ang ginawa ko, syempre nararamdaman ko na bilang ina na parang ang sabi ko is baka maubos yung anak ko in the future. Ito yung sagot ni Carlos Yulo dyan. At yung about po sa yung mauubos po yung anak ko, nasabi po ng mama ko. Unang-una po si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po ng nakikita niyong gamit o yung pag-travel niya kung saan-saan po. Galing po yun sa pinagpaguran niya po. At bakit naman po ako mauubos? Gaya nga po ng sinabi ko, si Chloe po may sarili po siyang income and lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. At may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasalo sa akin that time po. Bukod sa incentives po, nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po na ginagawa niya po. Ayan mga Lodi, ito yung pinakamahirap dyan. Kasi alam niyo yun, yung pera na pinaghirapan mo, hindi mo nalalaman na inuubos pala ng sarili mong ina. Ayan po yung pinakamahirap dyan mga Lodi. Issue po talaga sa problema po ng pera. Ito pa po yung isang katanungan dyan. Ano nga po ba ang dahilan ng pag-away nilang mag-ina? Sinagutin po dito yan mga Lodi. Ang naging mecha lang naman talaga, no, ever since is yung babae talaga. Kasi, yes, oo. Lalong lumaki, tapos na parang nagkaroon kasi ng training camp si Kaloy. Kasama ko yung asawa ko, naghatid kami sa Terminal 3. Ang sabi sa akin ni Rayland, yung coach niya, tita, alam mo na ba ang nangyari? Sabi ko, no idea at all. Kasi hindi naman kami nag-uusap ni Kaloy eh. So wala kaming idea talaga kung ano yung nangyari. Na parang pagdating pala doon, ang sabi ni Coach Mone, dapat pagdating ni Eldro Edlang, teammate niya, yung babae, wala doon sa apartment niya. Sa bahay na tinitirahan niya na binabayaran ng JOC na nire-reimburse ng PSC every end of the year. So, dapat bahay lang siya ng mga atleta, parang dorm. So, yung mga outsiders, dapat wala doon. Especially yung walang kinalaman sa training. Grabe, ramdam na ramdam mo yung inis ng nanay sa girlfriend, mga Lodi. Grabe naman to si nanay. Talagang nilalabas niya yung kanyang hinanakit sa social media pa, sa interview pa. Hindi niya naisip yung magiging kahinatnan nito sa anak niya. Ito pa mga Lodi, sinagot po yan ni Kaloy. Sabi niya pa nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Yung about sa training camp na kinikwento niya na si Chloe dapat wala na daw doon, sabi ng former coach ko pagdating yung dalawang magte-training camp doon. Usually, kapag magte-training camp kami, palaging naka-hotel. And miscommunicated yon na doon pala sila sa akin na mag-i-stay. Hindi rin totoo na pagpunta nila doon, nung dalawang bata, dapat wala na si Chloe kasi sabay-sabay silang pumunta doon. Actually, nagulat pa yung former coach ko kasi nandun si Chloe. Minelcome naman namin sila talaga. Nag-prepare kami para sa kanila. So, hindi ko alam kung bakit ganun yung mga sinasabi niya. Mga Lodi, pinasinungalingan po ni Carlos Yulo ang sinasabi po ng kanyang ina about po dun sa training camp. So, ito naman ang isang issue pa dyan, mga Lodi. Sinagot din po ni Carlos Yulo o ni Kaloy itong about po sa puwet. Talagang sinabi pa po ng nanay niya sa interview. Tuloy natin. Oo, tinanggap niya. Pinakita ni Kaloy, tinanggap niya. Nandun yung mga maleta ng dalawang bata. Pero sa tingin mo, yung anak ko is 15 years old. Sa tingin nyo ba, patutulugin ko yung anak ko, isa lang siya, para lang siyang studio time. Oo, so maliit lang siya. Mas maliit na nga siya. So, patutulugin ko yung anak ko, menor de edad, kasama siya, at yung babae. Diba? Pangalawa, si Miguel, hindi rin papayagan ng parent niya. Na sinabi sa akin na, Angelica, mag-meeting tayo, hindi ko papayagan si Miguel na matulog din doon. Siyempre, mahirap, puro lalaki eh. Diba? Na anything na mapatingin or something, actually, yun din yung sabi ni Coach Mone, no? Baka mapatingin si Miguel sa puwet dahil nakakalat, maging masama yung bata. Hindi, ma'am. Parang may mali siya talaga yung iniisip nyo po talaga.
Pansin na pansin ko dito sa interview, parang yung galit po yung nangunguna sa inyo. Hindi nyo muna tinitingnan yung kahihinatnan kung ano man yung mga sinasabi nyo. Ramdam na ramdam ko po yung galit nyo. Nauuna po talaga. Pasensya na po ha, pero ito po yung nakikita natin sa inyong interview. Kasi kung malawak po inyong pag-iisip at talagang naiintindihan nyo po ang mga nangyayari, hindi nyo iisipin na yung 15 years old, pag nakakita lang ng puwet ng girlfriend ng kanyang katatandang kapatid, may mangyaring hindi na maganda. Eto, sinagot po yan ni Carlos Yulo, mga idol. Totoo po itong sinabi ni Carlos Yulo. At yung sinasabi niya po na yung dalawang bata po, dahil si Chloe andon, yung nakabalandra daw yung puwet po. Bilang nakakatandang kapatid po, bilang boyfriend ni Chloe po, at bilang ate at kuya po, kami po aalagaan po namin sila. Hindi namin po gagawin yung mga iniisip niya na ganon. Ang dumi niya mag-isip at hindi appropriate yon para sa akin at disrespectful yon actually sa akin and kay Chloe po. Nakakabastos naman po talaga. Sa interview nyo pa po sinabi. So, ito pa yung mga issue, mga lodi, oh. Nilalayo daw po ni GF si Carlos sa pamilya po o kay nanay niya, Angelica. Then, nung nagkita kami rito, tapos parang feeling ko, nilalayo niya sa amin si Kaloy na, oo, alam ko gusto niyang makasama si Kaloy. Gusto rin siyang makasama ni Kaloy. Pero syempre kasi, pamilya kami, kumbaga parang matagal din namin siyang hindi nakasama because of pandemic. So, syempre, kung siya, gusto rin siyang makasama ng girl, how much more kami na pamilya niya. Yan, sagot po ni Carlos dito, mga idol, ni Kaloy. Sabi niya pa na feeling niya daw nilalayo ako ni Chloe sa kanila. Unang-una po yun, months before nun, kasi uuwi ako parang 3 days yon. Sinabihan ko na sila na mag-i-spend time ako kay Chloe. Nagpunta kami sa Baguio. Sinama ko si Chloe. Nag-spend time kami. Nakikipaghalubilo naman po kami. Hindi naman ako nilalayo ni Chloe. Actually, pumunta pa kami sa Pangasinan. Po kami doon. Parang meet and greet. Yeah. Tapos after nun, nagpunta tayo ng Baguio. And then, ikaw pa nga nag-aya na yung sa bike. Yeah, Because we didn't know tayo. what to do. Yeah. So I'll just attach a screenshot of me saying sorry at that time if they felt left out when we were all hanging out sa Baguio. So you guys can just pause and read. Ito medyo negative to dito, mga lodi. Pati yung convo kasi pinakita. Ayan, mga lods, may sablay rin naman po sa part nila Carlos Yulo at ng girlfriend niya. Dahil sila lang naman dapat po talaga mag-uusap nito ng nanay niya. Pero parang ang dating kasi nakikisaw-saw po talaga yung girlfriend at lalo pa pong lumalala yung issue nilang magpamilya. Dahil kung totoo talagang wala pong intensyon si girlfriend na gagulo pa lalo yung kanilang pamilya, parang kasing nangaasar pa eh. Yan po nakikita ko eh. Sumagot po si Carlos Yulo dun po sa nanay niya na ayan, parang natatawa pa po yung girlfriend. Parang mas maiinis po yung nanay nito pag nakita niya tong video na to. Totoo lang, mga lodi, yan po yung nakikita ko. Kaya lalo pong lalaki tong issue na to. Ma'am, mensahe nyo na lang kay Kaloy, ma'am, ngayon. Kung Mensahe, ano bang mensahe? Mabibigay sa kanya. Na parang kasi lahat naman sinabi ko na no? Kung hindi naman niya ako paniniwalaan, wala naman akong magagawa eh. Basta ang alam ko, sabi ko nga, dahil sa konsensya rin namin ng asawa ko, wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Kasi naman namin ininvest sa bahay, diba? Na makita din niya na eto kahit paano sa bahay, ma'am, pwede nyo pong yun yung sa bahay na pwede mo masabi na may remembrance ako sa pera ko. Basta parang ang naalala ko dito, sinabi po ito ni Kaloy, mga lodi, na hindi niya daw po alam kung saan napupunta yung kanyang mga napaghirapan. At about po dito sa bahay daw po yata at hindi daw po niya ito alam. Kaya po siya medyo naaasar doon. Yun po yung pagkakaalam ko, mga lodi, no? Para kasing pinangungunahan ni Nanay Angelica kung ano po yung gusto ng kanyang anak. Kaya po sila hindi magkaunawaan. Yan po ang aking pagkakaintindi dito. Kaya ito po yung sagot ni Kaloy doon po sa sinabi ng kanyang nanay. May recent interview po kayo na kinakongratulate niyo po ako. Kung genuine po talaga kayo, maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung pagka-congratulate niyo sa akin. Pero nagpa-flashback pa rin po talaga yung masasakit yung sinabi sa akin at yung mga hindi niyo pag-wish well sa akin. Like, tumatatak po yan sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo na mag-heal kayo, mag-move on, at
at napatawad ko na kayo long time ago po. Pinagpipray ko na maging safe kayo palagi at nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin to at i-celebrate na lang po natin yung mga ginawa po ng paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipino dito sa Olympics. Yan mga Lodi, no? Medyo masakit. Masasaktan talaga ako na imbis dapat ikaw yung sinusuportahan ng iyong ina, ibang bansa yung kanyang kini-cheer. Tapos, napakabait po nito ni Kaloy, mga idol, no? Kahit ano po yung ginawa ng kanyang ina, pinapatawad niya nga po ito. Pero yun nga lang daw po, tumatatak pa rin po daw hanggang ngayon ang sinabi po ng kanyang ina. Kaya po, siguro baka balang araw, matatapos din po ito, mag-heal po ito. At sana naman doon sa girlfriend mo, Yulo, wag na masyadong sumausaw sa issue ninyong dalawa. Kahit pagbalik-balik ta rin mo pa rin kasi yan, Carlos, nanay mo pa rin yan. Kahit ganun yung nanay mo, dapat mo pa rin siyang irespeto. Lalong-lalo na yung girlfriend mo. Huwag mo nang masyadong gatungan pa. So, para naman to kay Nanay Angelica, ayoko po panghimasukan yung buhay ninyo, pero sa nakikita po natin, may mali rin po kayo. Aminin nyo po yan. Huwag po ninyong i-advance kung ano po yung naiisip nyo para sa ikabubuti ng inyong anak. Alam naman natin na nasa tamang edad na yan. May mga sariling desisyon na yan sa buhay at napapangunahan nyo. So, hanggang dito lang po mga Lodi. Stay safe and God bless you all. Peace bomb.